Nooy pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon ay nasa inyo ang kanyang awa. Mapalad tayo at purihin ang Panginoon. Dahil kabilang tayo sa kanyang pinili o sa kanyang tinawag bilang kanyang mga anak. Meron pa po sa John 1:12. Sino pa nakamemorize nun? Ang lahat, sabi niya, nang tumatawag at sumasampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng... Sige nga, sabihin mo nga sarili mo, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Amen. So, maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Una, sabi ko kanina, ikaw kanina, sabi ng Bible, kailangan mo ma-born again. At nung na-born again ka, may karapatan ka na ipahayag mo, i-confess mo na anak ka ng Diyos. Dati, anak tayo ni Satanas. Totoo, sinabi ng Bible sa John. Hindi ko lang matandaan ko anong chapter or verse nun. Basta ang sabi niya, dati pagmamay-ari tayo ng ni Satanas. Tayo ay anak ni Satanas. Pero ngayon, na pinili tayo ng Diyos at tinawag tayo, ngayon ay ang Diyos na ang ating Ama. Siya na ang ating Ama at huwag tayong mahiya na i-confess yan, natanggapin na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po! Amen. At bilang mga anak ng Diyos, muli, ano ang nais niya? Ipahayag natin ang mga kahangahangang gawa ng Diyos. Tayo ang gagamitin ng Panginoon na maghayag ng kadakilaan ng Diyos sa ginawa niya sa buhay natin, sa mga ginagawa niya sa buhay ng mga kapatiran. Tayo po ang mga instrumento na gagamitin ng Panginoon upang mabigyan siya ng karangalan at kaluwalhatian. Isa pa, basahin po natin doon po sa Efeso chapter 4 verses Efeso 4:22. Ayan. Hanggang 24. Efeso. Malabo kasi natin. Ano, 24 na lang po. Sige. Sa 24 po. (22, 23 to 24). Sige, tama. Tinuruan kayong iwan ang nakaraang paraan ng pamumuhay Yan. na inyong hubarin ang dating pagkataong Yan. pinasasama ng mga magdarayang pita nito upang baguhin ang takbo ng inyong pag-iisip at magbihis ng bagong pagkataong nilalang ayon sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Yes, amen. Sabi naman dito, tinuruan kayong iwan ang nakaraang paraan ng pamumuhay. Ano po ba yung nakaraang paraan ng pamumuhay natin? Yun nga sabi ko, pamumuhay sa kadiliman, yung iba't ibang uri ng mga, sabi natin, nakikita natin na ginagawa ng sanlibutan ngayon. Yun po. Dati ginagawa po natin, may mga ibang bagay na ginagawa tayo noon. Ngunit sabi nga ay, bago na po tayo ngayon. Okay? Na inyong hubarin ang dating pagkataong pinasasama ng mga magdarayang pita nito upang baguhin ang takbo ng inyong pag-iisip at magbihis ng bagong pagkataong nilalang ayon sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. So mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ito ang nais ng Panginoon sa atin. Ibihis natin ang katuwiran at kabanalan ng